Yan, perfect na perfect yung pagka-fit. Yan, ganyan yung itsura niya. Ayan, pag ganyan siya, parang wala ka lang din in-install. Okay guys, so short video lang tayo. Meron tayo ditong NMAX 2020. And actually tapos na namin siyang i-wiring, no? So nag-install kami ng Bosch Europa. Yan. Tsaka TDD na Night Ranger. So ito yung na-review ko dati sa PCX 160. Okay. So as you can see, ito yung finished na project na namin. Makikita nyo parang stock lang din yung wiring. Yan. So meron tayong sockets, of course. Yan. Ang purpose nyan is kung halimbawa kailangan tanggalin to, okay, madali lang siyang tatanggalin. Okay. Hindi na kailangan putulin yung wire. Yan. Tapos yung positioning natin ng horn, syempre sabi ko nga hindi natin minamadali dito. Kailangan nakatanggal yung kaha para ma-position maigi. So ayan. So dyan natin nilagay. Okay. So dyan natin pinosisyon. Actually unang install ko pa lang talaga ng horn dito sa NMAX. Dyan na po ako nagpo-position ng horn sa part na yan. Kasi okay, buwelo dyan. Tsaka yan yung part na hindi masyado abot ng tubig. So wala kang problema masyado sa pag nagpapacar wash ka. Okay. Yan. Tapos, ito, isi-share ko na rin sa inyo kasi may nagtatanong sa akin. Pag halimbawa ganito, paano daw ba yung magandang strategy sa switch? Okay, so mag-share ako sa inyo ngayon ng, lalo dun sa mga nag-i-install, ng idea, paano nyo ipoposition yung switch. So ito, lahat ng switches na to actually, si customer na yung bumili. Kami na lang yung nag-install. Okay, so ito yung 3-in-1 na halo switch na nabibili na mayroon siyang bracket. Okay? So kung halimbawa yung installan mo is NMAX, I mean yung ADV tsaka yung PCX, madali lang i-install kasi of course naked na yung handlebar nila. O kaya kung yung NMAX na installan mo is naka-naked handlebar na, madali lang talaga siya. Pero in this case, as you can see, may cover yung handlebar. Alright? Diyan pa kuha ng cover sa handlebar. Papakita lang natin sa kanila. So, lagyan muna namin ng cover. Kailangan, para makita nyo lang yung itsura niya. So, pag may cover, ganyan yung itsura ng switch. Okay? So, magtataka kayo, paano yung pagkakabracket namin dito? Okay? So, isi-share ko sa inyo is a hack na pwede nyo gawin. So, dito, naglagay lang kami ng bracket dyan sa may side na yan. Ayan. So, nilagyan ko ng bracket dito. Nakakabit siya dito sa bracket pa rin ng side mirror tsaka ng brake master. So matibay, okay? Kahit alugin nyo dito, hindi talaga siya maalog basta-basta. So naka-bracket yan dyan, nakakabit dito sa tornilyo na to. Tapos meron pang isang tornilyo dito. Saka dun naka-install itong pinaka switch. Okay, so ginawa ko to kanina, medyo natagalan lang, pero at least kung makikita nyo, yan, perfect na perfect yung pagka-fit. Yan, ganyan yung itsura niya. Parang wala ka lang. Pag nakakabit na yung pinaka-cover dito, ayan, pag ganyan siya, parang wala ka lang din in-install. Ayan, parang tinape mo lang. So, ganyan yung itsura niya. Malinis na malinis yung switches. At least, kung nag-i-install kayo, may mga follower kasi tayo sa page na installer din. Okay, so meron na kayo ngayong idea saan maganda mag-position if ever meron sa inyo magpa-install ng ganitong switch. And dun naman sa mga follower natin na enthusiast, alam nyo na kung pwede nyo ipakita yung video na to para alam nyo kung saan ipo-position yung switch. Kasi meron tayong mga followers from other parts of the country na malayo naman dito sa Bicol. So minsan nagtatanong sila sa akin sa strategy ng positioning ng switch. As much as possible po, ilalagay nyo po yung switch nearest po sa sa left hand. Kasi dun sa kabila, nandun yung throttle. Huwag ka dyan masyado maglalagay ng switch. Kasi, syempre, pipiga yung kamay mo di ba? Pipiga kang ganyan. So, hindi mo mapofocus yung pag-push ng buttons. So, dito, at least dito, wala kang pinipiga. So, buwelo ka, ganyan. Buwelo kang pumindot ng buttons.
Okay. So, test na natin. Yan. So, ito yung sa Europa. Okay, naka-dual horn din to. Siyempre, meron tayong stock. Para naman pagpapasok sa village, stock pa rin yung horn. Okay, tapos ito yung switch ng kanyang Night Ranger. Yan. Ito. So, ito yung para sa para dun sa spot. Ayan. Okay. Tapos, ito. Ito yung sa flood na dalawa. Flood yellow. Okay, flood yellow. Tapos flood white. Ayan. Tapos bukas lahat. Ayan. As for the diagram, ito, share ko sa inyo. Gumamit ako dito ng 3 pirasong Bosch relay to make sure na walang iinit sa kahit alin sa mga halo switches. Tapos, yung fuse, ginamitan ko din ng 15 amperes. And pagdating pala guys sa wire, pwede kayong gumamit ng gauge 16. Pwede rin naman na 18 kasi kaya na siya ng 18. Alright? So, itong diagram na to, basic na to para sa mga may advanced learning na sa electrical. Pero kung nagsisimula pa lang kayo, I suggest na aralin nyo muna bago nyo gawin. Or kung wala kayo masyadong time, ipagawa nyo lang po sa mas marunong. Basta itong diagram na to yung gagamitin. So, ito din yung diagram na ginamit ko dati dun sa PCX na nauna ko nang i-vlog long time ago na. So, proven na to na diagram na to. Alright? So, at least nagkaroon ko ng idea ngayon paano yung positioning ng switches as well as yung ibang accessories. So, syempre, minsan diskarte nyo na. So, dito, kumbaga dito, magkakaalaman kung gaano kayo ka-creative sa pag-install, kung paano yung gagawin na malinis at pulido yung wirings. Hindi po yung bara-bara lang. Okay? Konting tips lang tayo ngayong hapon. Again, salamat po sa mga nagpo-follow sa amin sa page. Again, this is Emil Customs. Titingnan ko pa kung ano yung mga susunod na pwedeng gawin natin na videos. Actually, may mga suggestions na pala. So, coming up na yan. Salamat po sa support. Again, this is Emil Customs saying ride safe. God bless po sa inyo. Ingat and peace.